November 23, ganap na alas 10 ng gabi, isang 10 taong gulang na bata na itago natin sa pangalang Jim ang dinala sa aming tanggapan. Dito yung bata na... Asa doon po yun sa QTV? Sa Lumang Pilipinas. Ayon kay Jim, di umano, kinidnap siya. Alas 4:30 raw ng hapon din yon, kakauwi lang daw niya mula eskwelahan nung nangyari ang hindi inaasahan. Kasi po, pauwi na po ako ng hapon. May nakaista po na van, tapos may nakaupo po sa bakal. Hinarangan po ako, hindi na pa po ako, tapos kinarga. Tapos dinala ako sa van, tinakluban po ang aking mata, pati yung bibig para hindi ako makakita para makainin ng tulog. Maaga raw kasing natapos ni Jim ang gawain niya sa eskwela, kaya't nauna na siyang umuwi. Kasi po sabi ni ma'am, pag natapos na daw kami ipakita, tapos umuwi na daw kami. Tapos ako po yung nauna natapos magsulat, pinakita ko kay ma'am, pero pinauwi niya po ako. Wala bang mga bantay doon o ng mga tao nakakita sa iyo? Wala po. Bakit ka kinuha ng mga tao? Hindi ko po alam. Ang mga sumunod na pangyayari, pakiramdam ni Jim, nasa pinto na raw siya ng impyerno. Parang bang papatayin ako, tapos pagdating sa nila, parang nila ako, sasaksakin. Kaya babarilin. Wala raw ibang nagawa si Jim kundi ang magdasal. Ilang sandali lang, tila dininig agad ng langit ang kanyang panalangin. Huminto sila sa Taft Avenue. Tumakas ako, sumakay na MRT, bumaba ako ng Santolan. Tapos nadaanan ko yung kubaw, hinahabol ako. Ilang oras matapos ang di manoy pandurukot kay Jim, swerte namang isang concerned citizen ang nakakita sa kanya, si Ike. Kung siya nakita kanina, umiiyak siya dito eh. Kasi nawawala daw siya eh. Hindi niya daw alam kung saan papunta sa kanila. Dito na nga niya dinala si Jim sa aming action center upang humingi ng tulong. Kwento ni Ike, dati na rin daw nawala ang kanyang anak, kaya't naiintindihan daw niya ang nararamdaman ng mga magulang ngayon ni Jim. Iba ang feelings na nangyari na sa akin, nawalan na ako ng anak noon. Kaya nasipan ko na tulungan. Ayon pa kay Jim, sa barangay Silangan, San Mateo, Rizal raw siya nakatira. Kasama niya sa kanilang bahay ang kanyang ama at kapatid na lalaki. At dahil sa bagong lipat lang daw sila sa Rizal, pansamantalang naninirahan ang kanyang ina sa Bacoor, Cavite dahil doon nagtatrabaho. Matapos naming makapanayam si Jim, minabuti muna naming ipaalam sa otoridad ang di manoy kidnapping na naganap. Pagdating namin sa presinto ng Kamuning, agad na nagkwento si Ike at si Jim sa pulis. Pauwi na po ako sa school. Tapos bila po ako, sinakay po sa team na van. Sinakay ka? Tinakluban na po ako. Tapos pagdating sa Taft Avenue, tumakas po ako. Tapos nakaligtas po ako. Tapos yung nalagpas ako na po yung kubaw, nahabol po nila ako. Hindi, hinahabol po. Oo. Tapos pagkatapos na ako habulin, bumalik ako. Hindi ko na alam. Sinundan ko na lang yung relays ng train. Matapos i-blotter ang kanilang reklamo, agad namang nakipag-ugnayan ang pulis ng Kamuning sa San Mateo Police. Tanong ko lang kung may nag-report sa inyo na nawawalang batang... Puntayin nyo na lang dito yung bata at ang kasamang media, makipag-coordinate tayo sa barangay Silangan. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras. Agad naming tinungo ang susunod naming destinasyon, ang San Mateo sa Rizal. Makalipas ang 2 oras na biyahe, natuntun din namin ang San Mateo Police Station. Sa barangay? Ganito gagawin po natin. Pagkatapos natin dito i-blatter yung pagpunta nyo, punta tayo ng barangay Silangan, coordinate tayo para mas malaman natin kung talagang eksaktong tirahan niya. Kasi mas nakakaalam mo yung barangay Silangan.
mga oras na yon, agad na kaming sinamahan ng mga tauhan ng San Mateo Police sa Barangay Silangan, ang di manoy barangay kung saan nakatira sina Jim. Dito na kaya matatapos ang lampas 12 oras na pagkawala ni Jim. Matapos ang 4 na oras ng paghahanap, narating din namin ang lugar ni na Jim sa San Mateo. Kasama ang mga pulis, tinungo namin ang Barangay Silangan. Kalat na ang liwanag nung narating namin ang nasabing lugar. Dito agad na kaming nagtanong sa opisyal ng barangay. Magandang umaga po, sir. Si James po ako sa QTV Channel 11. Bali siya po yung bata na na-report din po sa opisina namin. Kiniklaim niya po kasi na taga rito. Ay, siya ho yung nai-report dito kagabi na nagpunta yung tatay. Eh, hindi naman ho na bumalik at kaya hindi na i-blatter. Bali, nakasama po kami doon sa isang address niya para maalam natin ang magulang. Habang nililibot namin ang lugar, nagsimula nang maging pamilyar kay Jim ang paligid. Malapit na ba sa inyo to? Taga saan kayo rito? Turo mo nga. Yan lang po, sa kanto dyan, di ko po kami. Ang bahay pala na aming natapatan, ang mismong tirahan na ni Jim. Dito, aming nakausap ang kanyang ama. Wala. Alam ko, 4:30 yung uwi niya na sa school. Nung 5 na naabangan ko, wala. Pumunta ako sa school, yung pala half day sila. Pilit daw po siyang kinuha eh. Yun po ang kiniklaim ng bata. Tapos isinakay daw po siya sa van. So nakatulog ba siya? Natulog ba? Tortured ito sa bata eh, you know? Yun nga po ang namin kasi consistent po siya dun sa kanyang sa kanyang kwento. Na Hindi, meron po marunong siya siyang- talaga umuwi. Alam niyang Marunong pupuntahan umuwi niya. yan. Oo. Kasi pumupunta kami ng Bacoor. Opera lang eh. Bakit po? Ano pong nangyari? Dalawang operation yan. Dalawang operasyon siya sa loob ng isang linggo nung bagay, isang October. taon na. Oo. Ano yan eh, nagka-appendix nung una, tapos nagbuhol yung bituka. Kaya alaga namin yan. So- Alaga yan. Ay, actually, hindi nga nakakatrabaho ng ama dahil sa kanya. Pero kagabi po, ano pong ginawa ninyong hakbang para po Uy, ngayon, mahanap yun? nag-ano siya, nag-ano sa polis. Naka-blatter sa Batangan. Then sabi From ko, 5 o'clock until 11 o'clock, naglalakad kami buong Silangan. So pupuntahan natin ang teacher. Pati kapitbahay Pumunta namin, kami hanggang nakikihanap alas 12 na. sa teacher. Ano daw po ang sabi? Wala raw po din silang feedback regarding Mayroon sa siyang pagkawala. sulat sa akin na talagang today, Saturday, pinapapunta niya ako. Bakit daw po kaya? Kasi ang sabi niya sa akin, Mami, sabi niya ng teacher, kasi ako alaga ako sa teacher eh. Sabi niya, papuntahin ko ang mami dito, nagbigay ng sulat sa panganay ko, dahil 10 o'clock kailangan magkita kami. Bakit daw po? Dahil may nararamdaman yata kay Paul na parang gusto niya pumunta daw ng pinsan. Sinong pinsan yun? Wala kaming kamag-anak dito. Ang lagpas 12 oras na paghahanap ni Jim sa kanyang daan pauwi, sa wakas, matutuldukan na. Bakit saan ka nakarating? Ako sa van. Ano? Sinakay ako sa van. Sinong nagsakay sa'yo sa van? Papunta pa lang ako sa Saan? Ang ina ni Jim, hindi pera ka? napigilang pagsabihan ng anak. Pauwi pa lang ako. Di ba binigyan ka ni Kuya ng pagkain? Pauwi pa nga lang ako dahil wala kang pasok. Kasi may nakaabang na van. Kinuha ako. Oh, eh ba't sumakay ka? Di ba sabi ko, kabilinan mo kahit sino? Pinanda nga ako eh. The truth, yung totoo lang Kaya anak. nga. Ano nangyari sa'yo the whole night? Pagod yan. Nakatulog ka? Ano na? Ano to? Aray ko, ano ba yan, mama? Kita mo si mami. Hanggang sa mga oras na yon, wala pa rin kaming konkretong ebidensya kung kinidnap nga si Jim. Pero ang higit na mahalaga, ligtas siyang nakauwi. Madalas may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin inaasahan. Dumarating ito na parang isang magnanakaw. Ngunit kung buo ang ating pananampalataya at pagmamahal sa pamilya, kahit anong-anong pagsubok pa ang dumating sa atin, kayang-kaya nating malagpasan. Hello po! Kamusta ho kayo?
Alam nyo ho, bago po kami nagtampok ng mga reunion stories sa KMJS, nauna na po dyan yung aming programang Sana'y Muling Makapiling at Reunions sa ganyang mga kwento. At ngayon, ang good news po, mapapanood nyo na ang full episodes ng mga ito. Mag-subscribe lamang po sa GMA Public Affairs YouTube channel at ganun din po sa GMA Public Affairs Facebook account. Kita-kita po tayo at mabuhay po ang mga pamilyang Pilipino.